kung 16 ang usapan, kahit bumaliktad yung 2 bilyar, kulang pa rin sila ng isa. So, 15 lang sila. So, talagang mahirap yung laban dyan. Kaya nga, dito ako ngayon, a-agree kay Sas na I think the defense needs to be more flamboyant in terms of kung paano nila dinidefend yung mga articles and yung mga arguments nila. Particularly, maganda yung sinabi ni Pia. You cannot see what you've already seen and you cannot unhear what you've already heard. And since medyo kahit ba sabihin mong i-strike off the record ni Chis Escudero yan, hindi naman niya may strike off the record yung recording ng nung live telecast ng impeachment eh. And given nga na 16 din naman yung requirement for now, who cares what the senator judges think? You're not going to convince any of them anyway. Kung yun sasabihin ko sa defense wala naman kayo makukonvince dyan eh. Kahit pa sabihin mong tama kayo, kung babrasuhin nila yung mga bilyar, yung regards to the kaso, babrasuhin nila si Cheese at saka sino sang kaso, they will vote whatever they will vote eh. And kung 16 din naman yan at hindi rin ma-release yan, stop convincing the judges. What you need to do is you need to compete with the propaganda na ginagawa ng prosecution to the masses. You're not going to convince any of the senator judges anymore. That they are not the game. The game is yung mga nanonood. That is the game. Sa akin yung passion, the way you explained it, ganun dapat na may emotion, na hindi very technical, na parang kahit anong level ka ng education or kahit anong level ka ng partisan, makikita mo na this is not politics, this is basic. Hindi niya ginagawa yon dahil gusto niya. Ginagawa niya yon dahil may rason siya. And yun yung consistent. That is the behavior. Na pag may ginagawa ka sa mga taong pinagtatanggol niya, na sinabi niya from the very beginning ipagtatanggol niya, saka lalabas yung ugali. Feeling ko gagawin nila yan sa pagka sila na yung magpe-present ng evidence. Kasi hindi sila ngayon po pwedeng mag-enter ng bago eh. Alam mo si APC siya very consistent. Di ba sila nila Lenny, kalaban ni BBM ng 2016. Si Lenny na yung sumuko. Alam mo, yung statement, yung pagkakahawig ng statement ni Martin Romualdez sa BBM. Yung kay BBM, masakit man. Tapos kay Martin Romualdez man, ganoon din siya, masakit man ito sa aming pamilya. Na parang, nag-uusap na eh. Bakit mo isang buwan, I will not go alone. Hindi naman masakit man ito sa aming pamilya, ito ay aking haharap. Bakla! Ano yung eksena yun? Kaya itong excellent ni Martin, this is drama. Drama lang yan. Hello, Agustin. Hello, can you hear me? Yes, malinaw ka po. Okay. It's been a while. Medyo team replay ako for the past few days. Busy sa work eh. But I just wanted to say, una yung may clip ka na ginawa kay Sas where she commented about yung Joe, you were complimenting yung defense and saying na you're satisfied with what they're doing, and then Sas mentioned na para kay Sas parang kulang pa. And I actually agree with Sas kasi contemplating on yung mga nangyari this past 3 weeks na tayo, no? 3 weeks ng impeachment, and what I realized is kung wala nga talagang mag-raise ng kaso about yung kung ilan yung active members ng Senate at
magiging 16 pa rin yan. Tama kayo pareho eh. Tapos na yung laban. There is no way for them to get the 16. Even if, let's say, tama si Tinkerbell kanina. But they're not going to do it in the impeachment court. They have to do it before the Supreme Court. Correct. So, so far as the Supreme Court is concerned, 16 yan. 16 ang Correct. botohan. Correct. So, not unless they're going to take the issue out of the impeachment court and bring it to the Supreme Court, dun lang siya mare-resolve. Dun lang Correct. siya ma-finalize. Pero, pag walang pumunta sa Supreme Court, it is going to be 16. Kasi Cheese already ruled on it na 16 eh. Correct. And I think that's yun yung dun sa mga na-frustrate with how things are going. Take comfort na kung wala nga magre-raise yan sa Supreme Court, 16 nga talaga yan. And kung 16 ang usapan, kahit bumaliktad yung 2 bilyar, kulang pa rin sila ng isa. So, 15 lang sila. So, talagang mahirap yung laban dyan. Kaya nga, dito ako ngayon, agree kay Sas na I think the defense needs to be more flamboyant in terms of kung paano nila dinidefend yung mga articles and yung mga arguments nila. Particularly, maganda yung sinabi ni Pia. You cannot see what you've already seen and you cannot unhear what you've already heard. And since medyo kahit ba sabihin mong i-strike off the record ni Cheese Escudero yan, hindi naman niya mai-strike off the record yung recording ng nung live telecast ng impeachment eh. And given nga na 16 din naman yung requirement for now, who cares what the senator judges think? You're not going to convince any of them anyway. Kung yun sasabihin ko sa defense wala naman kayo makukonvince dyan eh. Kahit pa sabihin mo tama kayo, kung babrasuhin nila yung mga bilyar, yung taas to the kaso, babrasuhin nila si Cheese at saka sino sang kaso, they will vote whatever they will vote eh. And kung 16 din naman yan at hindi rin ma-release yan, stop convincing the judges. What you need to do is you need to compete with the propaganda na ginagawa ng prosecution to the masses. Kasi, yun nga, you cannot unsee what you've already seen. And yun yung ginagawa nila. Natawa nga ako eh. Pwede ba yung ginawa nila na meron silang, nagkaroon sila ng press conference eh, parang debrief of the first article, yung mga prosecution. Nandun si Garin, nandun pa si Wistro, tapos pinisent nila kung bakit daw tagumpay yung article for nila. Naisip ko, pwede ba yun? The case is actually, hindi sila allowed na bawal diba? yun. Kaya nga maingat yung yung defense eh. Yung defense hindi talaga sila nagsasalita sa merit ng sa merit ng case eh. Dapat dapat pero parang na-call out sila eh. Nung merong yung part nung hearing na minention yun ni Attorney Poe na na-call out sila. Na-call out yung they should avoid talking about the merits of the of the case. Ayun. Even during the press conference, ganun. Pero this was Friday ata yung Thursday. Bago lang. Dapat maano sila doon. So, i-raise nila yan sa mga susunod na hearing, tingin ko. I hope so. Kasi grabe, parang very one-sided na parang sinabi pa nga ni, I forgot who, yung spokesperson nila na lalaki. Si attorney din. Si Barbers. Si Barbers ang spokesperson ng prosecution eh. Sino ba si Tolosa? Si Tolosa, oo, yung isa. Oo. So, sinabi rin niya na na the burden has now shifted to the defense. Bullshit. What are you talking about? Hindi pa nga pero kasi nagko-conclude siya in public na walang parang magque-question doon. And I think kung ganun pala yung laro and pinababayaan, I think at some point, whether it's the supporters or whether it's
the defense, they need to do the same. Kasi, yun nga, kahit mo sabihin mong, we will admonish you and all that, kung walang takot ang prosecution, bakit matatakot ang ano? Kasi nga, if you think about it, you're not going to convince any of the senator judges anymore. They are not the game. The game is yung mga nanonood. That is the game. And they need to understand that. Kaya I agree with Sas na kulang pa sa drama. And that's why, to my last point, kaya ko natuwa doon sa pinost mo about yung pattern of behavior ni Inday. May clip ka na pinost today. And I said, ganito dapat. Tanggalin mo lang yung mga curse words kasi baka ma-strike off the record yun. Pero ganun dapat ka-passionate yung closing arguments ng Article 4. Kasi doon sa pwede mo na sabing essay. Hindi, sa video essay na ginawa mo. Agustin, hindi pa kasi moment ng ng defense. Hindi Correct. pa nila yun hindi pa nila yun eksena. So, ang pa sila, makakaganon sila kapag sila na yung magpe-present ng evidence in chief. Pag defense na yung magpe-present ng evidence in chief. So, limitado pa talaga yung role ng limitado pa talaga yung role ng defense ngayon. So, True. hanggang lang talaga sila, hanggang tanong-tanong lang, hanggang mga ano-ano lang, gano'n. Sa akin yung passion, the way you explained it, ganun dapat na may emotion, na hindi very technical, na parang kahit anong level ka ng education or kahit anong level ka ng partisan, makikita mo na this is not politics, this is basic. Hindi niya ginagawa yon dahil gusto niya. Ginagawa niya yon dahil may rason siya. And yun yung consistent. That is the behavior. Na pag may ginagawa ka sa mga taong pinagtatanggol niya, na sinabi niya from the very beginning ipagtatanggol niya, saka lalabas yung ugali. Feeling ko gagawin nila yan sa pagka sila na yung magpe-present ng evidence. Kasi hindi sila ngayon po pwedeng mag-enter ng bago Correct. Na ang pwede lang nilang i-present ngayon is yung mga documents na yung mga evidence na ipe-present ng prosecution na ang pwede lang nilang pag-usapan ngayon is yung mga ipe-present ng prosecution na evidence. Pagkatapos sa defense, hindi sila pwedeng mag-introduce ng kahit anong mga ebidensya or whatsoever unless yung mga information na yon at yung mga documents na yon is part of the complaint itself. So 'di ba kaya laging sinasabi nila ng defense is we're not introducing this is part of the complaint. So hanggang ganun lang sila pwede hanggang ganun lang yung pwede nilang eksena dito sa part na to ng trial. Pero pagka sila na yung evidence in chief, sila na yung magpe-present ng evidence nila, defense na magpe-present ng evidence nila, pwede na silang mag-present ng bagong ebidensya, let's say on the pattern of behavior, ganyan, then they would be able to introduce their own video, their own ganyan, their own presentation, their own whatever, ganyan. Pwedeng sila na mismo yung mag-introduce nun. Pero ngayon, hindi kasi nila, kasi magiging totally irrelevant yun dun sa pinresent ni ni prosecution. Kasi kumbaga parang hindi naman yun, ang focus is yung truth or falsity nung pinresent ng prosecution So hindi ka pwedeng magdagdag ng ebidensya na walang kinalaman doon sa truth or falsity nung pinresent ng prosecution. At saka yung the way, for example, they introduce stuff na, di ba lagi naman kasi tinitake out of context yung threat ni VP. I hope na pag sila na yung pag-turn na nila, which I think sidetrack lang, baka may
ewan ko kung ang joke na lumatakbo sa isip ko, baka si Lito Lapid yung bigay na suggestion na baka naman pwedeng mag-defense na muna kasi pag naghintay pa ako ng 90 days baka makalimutan ko na kung ano yung defense doon sa tatapusin nila lahat evidence may evidence balita ngayon na they're considering that and nagsalita na nga yung prosecution na wala naman daw sila kasi they're confident na change yung parang procedure kung let's say now na mag-defense muna para daw ang sabi ng mga senators parang nilinaw na kasi nilinaw na ni Bam Aquino yan. Tinanong ni Bam Aquino kung ano yung magiging flow ng presentation So parang salitan daw ba? Like for example, Article 4, present si prosecution ng evidence in chief and then recross, redirect. Pagkatapos si defense magpresent rin ng evidence in chief, recross, redirect, ganon. Parang ang napagkasunduan yata nila is magiging dire-diretso evidence in chief ng prosecution and then evidence in chief kasi ang alam ko ganun din yung ganun din yung proseso sa regular court unahin mo yung prosecution lahat sila pagkatapos after nila saka naman eksena yung kabila. Pero I think this is news to kaninang umaga. So, I think some of them hindi sinabi nilang mangyayari, pero sinabi na meron na daw, na-raise daw yung conversation yun nung nag-session yung Senate kanina. Na parang in closed doors, before they took the floor, they were contemplating on the idea na daw na baka mag-alternate na. And then, tinanong ang... Pero alam mo, hindi ako pabor doon sa alternate. Hindi ako pabor doon sa alternate. Baka nga si Lito Lapid kasi inisip niya na, uy guys, baka hindi ko masundan to pag hihintay pa ako ng 90 days bago ko papahalongkat mo ulit sa akin. Alam mo kung bakit ako hindi pabor? Bakit? Kasi kapag kunwari, pag inuna mo yung prosecution, kayo lahat, bang, ganyan. Tapos, kaya silang sagutin through the cross and recross Kaya silang sagutin doon sa mga ganon. Kaya silang sagutin sa cross at saka sa redirect. Yung kumbaga, mararesbakan talaga sila. Ganon. And then, kapag ka moment na ng defense na mag-present ng ebidensya niya, it's going to be an entire show na nakafocus sa defense. So, mas high impact sa audience kasi concentrated, ganon. So, ngayon, kaya nila, kung ganyan yung sinasuggest nila na magsasalitan, because they want to take some thunder from the defense para hindi sila magkaroon ng moment. Yun yung iniiwasan nila. Kasi kapag defense na magpe-present ng ebidensya niya, show talaga yan. Show talaga yan. Kasi moment na ng defense yan Magiging talagang stage talaga ng defense yon. And if they are the ones who's going to be seen by the people every day, defense every day. Mas impactful 'yun sa isip ng mga tao. So, tingin ko kaya ang gusto nila magsalitan para recency bias din sa ang matatandaan talaga nila yung pinaka-recent and kung i-dedicate mo nga the last 35 days na puro depensa lang. Pabor nga naman yun. Pero yun at the end of the day, whether pabor o hindi, ang naiisip ko pa rin, kung walang magre-raise sa Supreme Court, tapos na yan kasi walang 16 So, it's really more on the public sentiments. Tawan-tawa nga ako kay Claire Castro Sabi niya, snapshot in time lang daw yung SWS. Tapos nung tinignan yung Okta survey, sabi, yung decrease daw ng performance at trust rating ni Sara is indicative daw of the whatever. Kung titingnan mo yung actual research na nag-decrease din si BBM in both performance and trust o bakit yun hindi? Kasi nga very selective sila and what you say in public, yun yung talagang propaganda nila. Kaya nga, I hope somebody does yung kinikwento kanina ni Sas na somebody does a splice ng video nung parang let's not forget tapos si Lenny sinisiraan si BBM, tapos si BBM sinisiraan si Lenny. Basta lang paulit-ulit lang, tapos walang words, walang comments. Ang nakalagay doon, never forget. Di ba? #never forget.
Para lang maalala nila na huwag kayong maniwala sa kaplastikan nitong dalawang to. Kasi tandaan nyo kung ano yung pinagsasabi nila sa isa't isa. Ayun. So, yun lang. I just wanted to just tell you guys na I agree with Sas's sentiments na there needs to be more flair. And then I agree with you na in terms of yung pinost mo kanina na I think that needs to be reminded to everybody na we're admitting there is a pattern of behavior, and that pattern of behavior is that the VP, and she says that she will take care of the people that she promised to take care of, she really follows through with that. Parang yun, kasi pag sinabi mo yan na, may pattern of behavior siya, pero hindi violence. Or may pattern of behavior of violence siya. Violence to those people na nampapahiya ng military. Violence doon sa walang pakialam walang empathy sa mga madi-displace dahil sa flash floods. At saka walang consideration doon sa staff niya na kitang-kita naman na pinapahirapan just to get to her. So parang yun nga, if I want somebody to be the one in front of me, I want that behavior. Ipagtatanggol talaga. Alam mo yun, para maramdaman noon sentiments. Sorry, last na pala yung kay Robin. I think people have missed the point and unfortunately pati ata si Robin dahil nga sa sunod-sunod yung bara sa kanya, nakalimutan niya yung point niya. Kasi sinundan ko yung sequence ng questions niya before leading to the statement na wag naman kayong maging one-sided. Kung titingnan mo yung questions niya, his questions was about Jinggoy and Senator Marcoleta na unfair. That was his point. It wasn't really about the impeachment, but it was about bakit pagdating sa witnesses nyo, there's no such thing as perjury. There's no such thing as parang notarized affidavit. And even though they have proven to be, and habang nasa korte yung kaso, at na-proven na silang guilty, ang sasabihin nyo may appeal pa, so hindi pa yan final. Pero pagdating dito sa mga kasama ko sa and kinwestiyon niya yun who are you pertaining to? Diba sinabi ni Robin mismo? Si Senator Jinggoy and si Senator Marcoleta. Kung saan, in reality, innocent pa sila kasi hindi pa naman natatry yung kaso. Pero, kinukonsider nyo na siyang guilty. Pero yung mga witnesses nyo, nasabi ng guilty, pero sasabihin nyo, hindi pa in final kasi meron pang appeal, meron pang ganito, ganyan. Yun yung dinadrive yung point na maging fair naman kayo. Na hindi pwedeng pag-witness nyo at pag-process nyo, pwedeng incomplete, pwedeng hindi following procedure, pero pagdating sa mga kaalyado nila na minority, guilty agad. Diba? Taken away ka. Yun yung point niya. If people listen to that question and answer, yun yung pinopoint niya. It wasn't about VP. It wasn't about the impeachment. It was about that instance na double standard. Yun. Just wanted to share that. Kasi pinanood ko talaga ng paulit-ulit na yun ba talaga yung sinasabi niya? Yung tungkol ba talaga sa pagkuha ng truth? Hindi tungkol sa truth yun. Kung hindi sa, pero tama ka, tungkol to sa paano ina-apply yung justice na may double standard kay Jinggoy at saka kay Marcoleta versus doon sa mga witness niya na yung tatlong witness na lahat yung may kaso ng perjury. Actually, yun rin naman yun, kasi rin naman yun tawag dito, I think magbo-boil down pa rin yun doon nga sa duty ng prosecution. Kasi nga, kayo, pag prosecution kayo, hindi porket prosecution kayo, lahat ng pabor sa inyo, lahat ng mga ito-twist ninyo, lahat ng pwede nyong i-twist or whatever, basta pabor sa inyo. Kasi, bakit ba nila ayaw pumayag na mag-attend si Jinggoy, mag-attend si Marcoleta, ba't ayaw nila? Kasi another kalaban yan for them. Pagdating sa interpellation, ganun. Magiging sa kanila, magque-question sa kanila. So ayaw nila yon, ganun. But of course, following the standard that Robin is saying, hindi po pwedeng ganun. Hindi po pwede na
prosecution kayo, lahat lang ng pabor sa inyo, yun ang kukunin ninyo. Because at the end of the day, as a prosecutor, your job is to dispose justice. Hindi yung hindi yung parang pagka kahit constitutional right, tatablahin ninyo basta kampi lang sa inyo yung kwento. 'Di ba? Yeah. So yun. Okay. Ayun. Sige, Jam. Thank you so much, ladies. And then, sa Wednesday ulit. Thank you. Thank you, Agustin. Ako wala talaga akong hindi ako worried sa defense. Kasi ang tawag dito, yung day 7, 8, and 9, napakita ng defense na malleable siya. Na hindi siya, kumbaga parang they're on the right track. I agree with you. ang tawag dito yung kasi ako, to be honest, ayoko rin nung parang masyado silang ma-flare kasi hindi brand ni Inday yun eh. Pero they have to be quick-witted in such a way na kapag meron talagang hindi pwede, dapat nila, hindi talaga pwede. Tapos ma-emphasize talaga nila ng bonggang-bongga na hindi po pwede yun. Ang pinaka-satisfaction ko sa defense, pinakita kasi nila na malleable sila. So kapag kunwari merong mga bias na decision si Cheese, yung mga political decision na to accommodate the prosecution, they know how to manage it. And that is a very significant development for me. Kasi ibig sabihin, resilient yung defense na nakikita na ng defense yung laro ng politika at saka yung legal aspect ng impeachment trial. And that is the most important aspect that they have to understand in the early part of the trial. Kasi nga yung kagaya nung pinayagan ni Cheese Escudero yung unsigned na affidavit ni Las Cañas. Grabe yung confidence ng grabe yung hindi ko alam kung na-notice nyo pero sa akin kasi nakita ko talaga yung confidence ng defense na hindi po pwede. Meron kaming pabingo card dito. Hindi niyo po pwedeng sabihin na hindi pwede itong pabingo card na to kayo nga pumayag ka nga sa unsigned affidavit 'di ba? So parang yung mga ganon tapos yung pag mag-o-object si attorney Vinlua, can we just get the ruling from the presiding officer? Yung kumbaga he doesn't want to that exudes confidence. And sa totoo lang, dun sa trial na yun, pag ganun ka confident, yung nag-o-object sa'yo na parang, chair, just rule on it. Ganyan. Pag ganun ka confident, I'm pretty sure nagkaka-existential crisis na yung prosecution dyan. Malakas makaratel yun. Kasi parang, sure siya sa objection niya. Saan ako nagkamali? Parang ganun yung magaganon yung utak nung defense. So nakakatawa nga na na gusto nila, like yung si Luistro sabi niya on a press conference after na dismayado daw siya kay Cayetano dahil hindi daw siya binigyan ng opportunity to qualify her answer. Gusto lang daw niya parang yes or no. Nakakatawa, ganyan ka din nung quadcom nyo nung impeachment nyo Gusto mo rin lang, yes, para kang gago. Yung sabi niya, I feel so, tawa ako, sabi ko. I feel so, parang strapped. Gusto ko talaga at some point may magamit yung yung pagtago niya sa asawa niya. Oo. Yung parang may example, di ba? Tulong ginawa ni Pia Cayetano. Sa presentation of defense yan. Oo, yung parang, di ba? Presentation of evidence ng defense. Di ba na yung kinuha ni Pia Cayetano, yung parang, I want to understand what grave threat is. Yung bang pagkwelyo, grave threat yun. Parang ganon. Alam mo yun, yung mga parinig na ganon. Kaya gusto ko nga rin pag defense is turn na, yung paulit-ulit na tinatanggal nila sa context yung threat ni BBM. So, parang, kung ako yung laging ganon ang introduction ko. So, sa tingin mo ba,
visible threat yung sinabi ni VP Sara nung sinabihan siya na may balak si PBBM na papatay siya. Yung parang ano mo yun, paulit-ulit lang nasasabihin mo para lang masabihin na marinig mo na naman, we take reservation to the fact that the defense keeps insisting on saying that PBBM has plans to kill the vice president. Sabi lang na defense. No, we're just establishing that was the reason of our client. Sa That ano was nila yan, ulit. sa pwede nilang magawa yan sa presentation ng evidence nila. Very exciting Ayan. na pagdating ng ganun. Okay, sige. Don't wanna keep you guys. Thank you so much. Shall we try Wednesday? Okay, thank you. Bye. See you then. Ayan. Hello, Jam Castle. Hello. Naririnig niyo po ako? Yes, naririnig ka na namin. Wow! Ayan. At long last. Yes, oo. Kumusta? Yung sa SONA ba? Ano masasabi mo dun sa SONA? Yung kung meron ka lang katabi, kung katabi mo lang si Bobong Marcos, masasakal mo siya ng todo-todo ba na yung lalabas na yung dila niya. Sa totoo lang. Anong pinagsasabi niyang rocket science? Magpapatayo siya ng rocket science niya. Papuntang saan? Papuntang China? Yun ang totoo. Diba? Ano daw, a sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with South Korean Aerospace Company. Nako, ano lang yan? Ano ba yun yan? Yung maskara? Para missile yan sa China. Ang ibig sabihin nun, di ba? Ano yan? Kung katulong yung South Korea, baka ano yan? Baka military asset. Siyempre, ano pa nga ba? Tapos inaano nila, minamaskara nilang, ganito para magkaroon tayo ng rocket science papuntang Mars. Di ba? Meron bang impeachment trial tomorrow? Parang meron yata. Meron. Oo, di ba sinabi nila? Oo. 7:28. Tapos yung gusto kong pag-usapan, yung sinasabi ni Miss Sas. Ang cute ni Sas, no? Parang maliit siya na maliit siya na alam niyo pag magkwento yan siya, natutuwa talaga ako, grabe. Sa 29 na daw. Wala, Miss Joey, sa 29. Perfect! Miss Sas, paki-explain mo nga yung sinasabi mo na conspiracy ng mga terrorist sa atin na pinag-aaway nila yung unit team. Unahin nila si Sara, impeach. Tapos, pagkatapos ni Sara, si Bongbong, and then sila yung maghahari na parang bida sa Pinas. Paano ba yun? Ano yun? Hindi ko na-gets. Yung theory ba na binabanggit din ni Amy yun sa speech niya. Narinig niyo yung speech niya na parang ini-excuse niya si Bongbong na sa totoo lang ginagamit yung kapatid ko, na parang ganun yung pagkasabi niya, na ginagamit yung kapatid niya ng mga oligarchs kasama ng mga terrorists, yung parang plano talaga nila itong pag-awayin yung unit team, tapos unahin nilang tanggalin yan si Sara, and then itatanggalin nila mamaya si Bongbong after. Di ba? Di ba sinabi niya sa speech niya yun? Nung sa Facebook. Siguro 4th day ng impeachment. Hindi ko ma O di ba? What do you mean?
'di ba, nakikita mo yung mga nag-i-impeach, nakikita niyo kung sino yung mga nag-i-impeach, 'di ba, kay Sara? Mga leftist, mga attorney parang pinasahan ng answer sheets kaya nagka-attorney, 'di ba? Kaya nagka-attorney kasi parang pinasahan sila ng answer sheets. Theory lang 'yan, Tapos makikita mo nandoon talaga sila, Risa, si Trillanes, pero talagang gusto talaga nilang pabagsakin itong unit team na 'to para sa 2028 sila talaga yung hahawak sa Pilipinas. Kasi isipin natin, for 30 years, nahawak nila ang Pilipinas kasama ang Amerika. And then bigla na lang dumating itong Duterte. Nagkaroon sila ng tinik, 'di ba? Tapos siyempre naman, kung pababalikin nila talaga ang Duterte, talagang patay talaga sila. So, totoo yung sabi ni Sas na meron talagang foreign influence itong pinaggagawa nila sa Pilipinas, 'di ba? Ewan ko kung tama ba yung theory na naintindihan ko. Well, lahat ng lahat ng mga tao na ayaw umalign sa mga Duterte, definitely ayaw talaga nilang magkaroon ng eleksyon at manalo ang another Duterte again sa 2028. So, whether it is BBM side or yellow-pink side, parehas naman yan, ang common goal niyan ayaw talaga nila ng another Duterte sa 2028. O yung mga Americans, ayaw rin nila sa mga Duterte dahil nga, it's gonna be difficult to talk to the Philippines, regarding use of resources natin dito sa Pilipinas pagka Duterte ang may hawak. Kasi siyempre yung mga Duterte, hindi papayag na walang kikitain ang Pilipinas. Kunwari magagamitin yung mga resources namin dito. Hindi papayag yung mga Duterte na hindi compensated yung end natin. So ayaw nila yun kasi mahirapan silang kadilang mga Duterte dahil maraming konsiderasyon. Correct. Ayun. So yan naman talaga ang sitwasyon natin. Tapos yung parang nababasa ko ba yung sabi nila binigyan tayo ng independence. Pero sa totoo lang, yung iniwan nilang system ng Americans, So it means pa rin tayo, parang colonized pa rin tayo ng Amerika. Kasi kung isipin mo, yung nangyayari isipin natin yung nangyayari ngayon, talagang meron talaga silang influence talaga sa government kung sino ang uupo. Yung magiging clown nila ba? 'Di ba? Yung nakita natin doon sa Ukraine. Kasama yun sa nila, kasama yun sa order ng business nila. Yeah. Kasama sa order ng business nila yun. Siyempre Pero kung totoo, makakalabas si Tatay Digong sa next week? hindi. Oh. Hindi totoo. Ang daming excited pa naman. Kasi dito sa Europe, 'di ba sabi sa speech niya ni Vice President Sara na sa London, na makakalabas na panalangin natin Hindi lang nila naintindihan si VP. Ang sabi ni VP, parang something to that effect na, makikita ko si PRRD next week, pero mas gusto ko sana makita ko siya, maiuwi ko na siya sa Pilipinas. Something like that, gano'n. So, hindi naman niya sinabi na makakauwi na si PRRD. Pero sinabi niya na mas maganda kung maiuwi niya si PRRD para hindi na siya pumupunta ng Hague, gano'n. So kung kunwari mabubuwag na talaga yung ICC, na lang yung parang wala lang yung kaso ni PRD, talagang pauwiin nila yung mga bilanggo doon, kung wala na yung ICC, kung madi-dismantle na yung ICC, ano pang reason para magstay doon si PRRD? Ay, 'Di ba?
So, sino magbabantay kay PRRD do'n? Wala na, siyempre wala na silang tao, wala na silang pasweldo, wala na silang guard. O, di uwi na si Sana PRRD do'n, na lang sana nga mag-station talaga sa mabuwag yan. na yang ICC na yan. Mm. Panalangin talaga natin. Mm. Yun Ayun. lang po. Salamat. Thank you, maraming salamat. Thank you very much. Thank you. Ayan. Anyway, Sas, baka may chika ka pa? Oo, counter SONA on Tuesday, sabi ni Senator Alan. Counter SONA on Tuesday. Counter SONA, Nino? Ni APC? Alam mo si APC, ano siya, very consistent. Di ba sila nila Lenny, kalaban ni BBM noong 2016. Si Lenny na yung sumuko. Si APC, consistent pa rin siya. Hindi ba? Oo. Sila yung super anti-Marcos noong 2016. Yeah, pero ang natira na lang talaga is si APC. And makikita na natin. Alam mo, kasi yung statement, yung pagkakahawig ng statement ni Martin Romualdez sa BBM. Yung kay BBM, masakit man. Tapos kay Martin Romualdez man, ganoon din siya, masakit man ito sa aming pamilya. Na parang, nag-usap na eh. bakit mo isang buwan, I will not go alone. Hindi naman masakit man ito sa aming pamilya, ito ay aking haharap. Bakla! Ano yung eksena yun? Asa na yung executive ang emerald? Kaya itong excellent ni Martin, this is drama. Drama lang yan. So anyway, yun lang masasabi ko. Abangan na natin mga susunod na kabanata. Impeach ka pero ngunit kulang. So, tingnan na lang natin, susunod na mga kabanata. Ano ba, magsasara ka na ba ng tindahan, bakla? Oo, magsasara na ako ng tindahan dahil alam mo naman, marami tayong mga eksena. Ayan. Kailangan natin magsara ng tindahan. Don't forget, day before, nagsilabasan ang mga vlogs pro BBM at for DDH. Take note, APC and ISCO ang nangunguna singilin si BBM ng utang niya sa tax ng eleksyon. So far, si ISCO, wala kang madinig. Actually, wala na si ISCO. Ang advisor ni ISCO, ni Lenny, at saka ang godfather ni ISCO, ni Lenny, at ni BBM ay iisang tao. So, hindi ka na makakarinig ng singilan at pagiging critical sa isa't isa. Ay, talaga? Yes. anyway, hanggang doon na lamang po. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng pangkape. I appreciate ang inyong Thank you. At ikaw, Joey, anong masasabi mo sa madamdam pagsasalita ni BBM today? Alam na, anong tawag dito? Actually, ito pala, hindi ko pala ito nasabi. I really think na masyado nating underestimate si Ma'am Shi. Masyado nating underestimate si Ma'am Shi. And Ma'am Shi is proving that she is the bitch to watch out for. Ganon. Kasi maraming napupull off si Ma'am Shi eh. So, hindi talaga dapat talaga kilala natin yung enemy natin. Kilala natin yung kanilang kagalingan, yung kanilang skill set, ganyan. Kasi biruin nyo,
Martin at saka si BBM. Nandun na sila sa puntong kulungan. At atras abante yung kaso ni yung kaso ni ni Martin. Ganyan. 'Di ba? Tas hanggang ngayon PI pa rin. Nasa PI pa rin siya. So, I think there were a lot of back and forth going on. And this is very evident dahil unang-una, makita niyo yung yung mga comments, yung mga commentary. Magandang gauge diyan kung ano yung putak ng mga BBM vloggers. At saka ng mga Martin vloggers. Lalo na yung mga kilalang Martin vloggers. Oh, gusto na ipakulong ni BBM si Martin. Yung mga Martin vloggers, bakit no defend? 'Di ba? Tahimik ka bang Hindi kayo offended. pro-Martin, no? Tahimik ka mga pro-Martin. So kaya nga yun na nakakapagtaka. Kung tahimik ka mga pro-Martin, pakulong na ni BBM si Martin, kailangan ka. Dati, di ba pinagtatagal niyo si Martin na wala siyang kinalaman? Tapos ngayon parang silence of the lambs, crickets. Kaya nga, baka alam nila na drama lang ang lahat. O yung mga pro-Martin dyan, baka gusto niyong chismisan kami, ha? Charot. Oo. Yung mga pro-Martin dyan, alam naman namin na nagtatrabaho lang kayo, di ba? Naiintindihan namin kayo, Char. Baka Chismis gusto niyo naman kami dyan. chismisan. So, ayun lamang po. I think so, and magkita-kita tayo muli sa susunod na mga kabanata. Yes. Bye, guys. Kita tayo. Bye. See you. Ayan. So, kita-kita tayo next time, ha? Ay, sorry. Ako yung natanggal ko yung sarili ko. And mag-launch si BBM ng rocket, di nga tayo makaprovide ng naval ship sa Scarborough. Feeling ko yung pagla-launch ng rocket na yan, asset. Para mas madaling ma-manage nung mga Amerikano yung asset nila dito sa Pilipinas. Ayun. Anyway, maraming salamat. Kita-kita tayo next time. Bye. Ay, sorry, may announcement pala ako. Yung mga taga-Europe dyan, merong rally sa ICC sa 29. Sa July 29. Nandun si VP. Ayan. Sabi ni Adrian, sophisticated game ni Mamshi dahil she is always behind the scenes and dahil sa AFAM consultants nila, mga matatalinong mga underachievers na operators, sabi ni Adrian. It seems to me, alam mo Adrian, it seems to me that she knows the people who can do the job. Importanteng judgment call yon. Nagtatagumpay si Mamshi. Sa mga pinagkukuha niyang mga tao. So, ayun. So, I felt na in-underestimate natin si Mamshi. Dapat wag natin siyang i-underestimate. And yung mga para maintindihan natin ang ating kalaban, kailangan alam natin ang kanilang kakayanan. Ayun. Anyway, yun lamang. Maraming salamat. Kita-kita tayo next time. Bye!